Ang gabing iyon ay tila walang katapusan kay Sofia. Isa iyon sa mga madaling araw na tila nakalimutan na ito ng mundo maliban sa kanya at sa pilit na tunog ng pagbuhos ng ulan sa bintana ng sasakyan. Kagagaling lang niya sa trabaho sa ospital, pagod na pagod. Mabigat ang mga paa at umiikot ang isip niya dahil sa lahat ng nasaksihan niya sa kanyang shift. Bilang isang nurse, alam niya na may mga gabing mas mabigat kaysa sa iba. At ang isang iyon, sa partikular, ay tila dinadala ang bigat ng lahat ng mga shift ng buwan. Habang dahan-dahan siyang nagmamaneho sa desyerto na kalsada, ang kanyang mga wiper ng windshield ay nagpupumilit na mapanatili ang visibility, isang bagay sa unahan ang nakapansin sa kanya. Sa gilid ng kalsada, isang nag-iisang figura ang desperadong sumusubok na kumaway sa mga dumadaang sasakyan, ngunit walang masyadong driver sa paligid sa oras na iyon. Ramdam ni Sofia ang tibok ng puso niya. Common sense ang nagsabi sa kanya na magpatuloy, tutal. Hindi mo alam kung sinong estranghero ang maaaring humihingi ng masasakyan sa kalagitnaan ng gabi, lalo na kapag may bagyong ganoon. Ngunit may isang bagay tungkol sa eksena na nakaantig ng husto sa kanya. Siguro ay ang tingin ng lalaki na kahit sa malayo ay tila mas desperado kaysa sa pagbabanta. Siguro ang habag lang ang laging gumagabay sa buhay niya. Huminga siya ng malalim, bumagal at huminto. Mabilis na lumapit ang lalaki, basang-basa mula ulo hanggang paa, ngunit pinanatili ang kontroladong postura. Binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan, may paggalang at bahagyang yumuko para kausapin siya. I'm sorry to bother you. Nasiraan ng sasakyan ko at patay ang signal ng cellphone ko. Pwede mo ba akong ihatid sa bayan, please? Matigas ang boses, magalang, ngunit may tono ng pagod at pagkaapurahan. Saglit na nag-alinlangan si Sofia, ngunit may nagtiwala sa kanya. Come in, sagot niya na may bahagyang ngiti. Pagpasok pa lang, niya ay natahimik ng ilang minuto. Tanging tunog lang ng ulan ang napuno ng sasakyan. Si Sofia, na medyo kinakabahan pa, ay nagpasya na magsimula ng isang pag-uusap upang masira ang tensyon na kapaligiran. Anong pangalan mo? Alex, sagot niya na may bahagyang ngiti. Nakatingin sa labas ng bintana habang dumadaloy ang makapal na patak ng ulan sa salamin. Ako, si Sofia. Malas mo, ha? Ang daang ito ay desyerto kapag gabi. Tumango siya. Ito ay isang mahabang gabi. Ang bagyo ay tumama sa maling oras. Nagpatuloy ang paglalakbay ng ganito na may maikling pagpapalitan, ngunit walang malalaking paghahayag. Ang lalaki ay tila nakalaan, ngunit palaging magalang. Napansin ni Sofia na, sa kabila ng basang-basa, ang kanyang damit ay may magandang kalidad, ang kanyang sapatos ay mamahaling katad, at ang kanyang wristwatch na kahit na sa mahinang ilaw ay sumasalamin sa isang maingat na kinang na nagmumungkahi ng isang mataas na halaga ng aksesory. Parang hindi siya ang karaniwang naliligaw na manlalakbay. Pagdating nila sa lungsod, hiniling niyang ihatid siya sa harap ng isang marangyang hotel. Ang tipong kahit kailan ay hindi pa nagkaroon ng lakas ng loob si Sofia na pumasok. Maaari ba akong magpasalamat sa iyo sa anumang paraan? Ibigay mo sa akin ang iyong numero. Gusto kong suklian ang iyong kabaitan bukas. Sabi niya, tumingin sa kanya ng may sinseridad na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Ilang segundong nag-alinlangan si Sofia, ngunit muli may nagtiwala sa kanya. Inabot niya ang number niya at nagpaalam. Kinabukasan, habang sinusubukan pa niyang iproseso ang nangyari noong nakaraang gabi, tumunog ang kanyang cellphone. Siya iyon. Niyaya siya ni Alex na magkape. Halos tumanggi siya, hindi sigurado. Ngunit may nagtulak sa kanya na tanggapin. Sa kafe, napansin ni Sofia ang kakaibang itsura ni Alex noong nakaraang gabi. Siya ay hindi nagkakamali sa pananamit, tiwala, at may aura ng autoridad sa kanya. Hindi nagtagal at nahulog ang mga maskara. I need to be honest with you, Sofia. I wasn't completely transparent yesterday.
My full name is Alessandro Moretti. Natigilan, si Sofia saglit, narinig na niya ang pangalang iyon dati. Isa siya sa pinakamaingat at makapangyarihang bilyonaryo sa bansa. May-ari ng Moretti Tech, isang higante sa sektor ng teknolohiyang medikal at pagbabago. Hindi maisip ng NARS na ang basang-basang lalaki na sumakay sa bagyo ay, sa katunayan, ang isa sa mga pinakamaimpluwensyang figura sa mga piling tao sa ekonomiya. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon? Tanong niya. Nagulat pa rin. Dahil gusto kong makita mo ako bilang isang karaniwang tao, hindi bilang isang titulo o isang bank account. At ginawa mo iyon. Ang sinseridad sa kanyang boses ay bumasag ng yelo. At kaya may nagsimulang mamulaklak doon sa pagitan ng mga kape at pag-uusap. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magkita ng madalas sina Alex at Sofia. Pinag-usapan nila ang lahat. Nagsalita siya tungkol sa hirap ng kanyang trabaho, ang kanyang hilig sa pag-aalaga sa mga tao, ang pagiging simple ng ordinaryong buhay. Unti-unti niyang binitawan ang mga detalye tungkol sa bigat ng pagpapatakbo ng isang imperyo, ang mga panggigipit, ang mga pagkakanulo sa mundo ng negosyo at ang kalungkutan na kaakibat ng tagumpay. Ang nagsimula bilang pag-usisa sa isa't isa ay naging isang tunay na koneksyon, ngunit ang mundo ay hindi karaniwang mabait sa mga kwentong hindi inaasahan. Di nagtagal, nagsimulang magsalita ng pagtutol ang panloob na bilog ni Alex. Si Bruno, ang kanyang direktang kasosyo, ay ang pinaka-vocal. You can't get involved with someone like that, Alex. It'll tarnish your image. A nurse, people will question your decisions, your judgment. You have too much to lose. Ngunit hindi napigilan ni Alex. Sa unang pagkakataon sa mga taon, nadama niya ang tunay na buhay, interesado sa isang bagay maliban sa isang pagsasanib, isang buyout o isang financial statement. Ang media, gayunpaman, ay mabilis na umamoy ng kwento. Nagsimulang lumabas ang mga larawan nilang dalawa sa mga gossip blogs at business websites na laging may kasamang malisyosong komento. Ipininta nila si Sofia bilang isang oportunista, isang taong interesado lamang sa pera ni Alex. Ito ay malupit at hindi patas. Ang presyon ay naging hindi mabata. Si Sofia, na hindi kailanman hinanap ang spotlight, ay natagpuan ang kanyang sarili na nalulunod sa dagat ng mga paghatol. Ang mga nakakasakit na mensahe, ang mga paparazzi sa pintuan ng ospital, ang kanyang mga kasamahan na nagbubulungan sa mga pasilyo. Nagsimulang bumigat ang lahat. I don't want to be a problem for you, Alex. I don't belong in your world. Siguro mas mabuti kung lumayo na tayo, she said, tears in her eyes after weeks of trying to endure the unbearable. Sinubukan ni Alex na makipagtalo upang ipakita na magkasama nilang malalampasan ang lahat, ngunit si Sofia, nasaktan at pagod, ay hindi sumuko. Bumalik siya sa kanyang nakagawian ng mga shift. Sinusubukang burahin ang sakit sa kanyang puso sa trabaho. Ang mga araw ay naging linggo at ang kawalan ng laman sa kanilang dalawa. Sinubukan ni Sofia na kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa niya, ngunit hindi matiis ang kahungkagan na nararamdaman niya tuwing umaga kapag nagising siya nang wala ang good morning message nito. Si Alex, gayunpaman napapaligiran siya ng mga tagapayo, namumuhunan at mga pagpupulong, nadama ang kanyang kawalan sa bawat maliit na sandali ng katahimikan. Noon nagdesisyon si Alex na gumawa ng ibang bagay. Alam niya na ang pera ay maaring magbukas ng mga pinto, ngunit hindi nito binili ang talagang mahalaga. At iyon mismo ang palaging itinuro sa kanya ni Sofia. Ang halaga ng mga simpleng bagay ng tunay na epekto. Lingid sa kanyang kaalaman, nagsimulang gumawa si Alex ng isang proyekto na pinagsama ang kanyang dalawang hilig, teknolohiya at pangangalaga sa mga tao.
Ginamit niya ang mga mapagkukunan ng Moretti Tech upang bumuo ng isang revolusyonaryong medikal na sentro kung saan ang makabagong teknolohiya ay gagamitin upang gawing makatao ang pangangalaga sa pasyente. Isang ospital na uunahin ang pasyente bilang isang tao, hindi bilang isang numero. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap si Sofia ng formal na imbitasyon. Isang kumperensya sa kalusugan at teknolohiya ang ginanap sa lungsod. Nagtataka at mabigat ang parinang loob, nagpasya siyang dumalo. Pagdating niya sa malaking auditorium, sinalubong siya ng isang pulutong ng mga eksperto, kilalang doktor, mamumuhunan at mamamahayag. Nakaplaster ang pangalan ni Alex sa buong event. Naisipan niyang umalis, ngunit may pumipigil sa kanya doon. Pag-akyat ni Alex sa stage, tumahimik ang auditorium. Iba siya, mas kalmado, mas confident. Ladies and gentlemen, panimula niya, ngayon ay hindi lang isang business project ang ipinipresent ko. Inilalahad ko ang resulta ng isang aral na nagpabago sa buhay ko. May nagpakita sa akin na sa likod ng bawat pasyente ay may kwento, sakit, pangarap, pamilya. Ipinakita sa akin ng taong ito na ang pinakadakilang pagbabago ay hindi sa kagamitan, kundi sa puso ng taong nagmamalasakit. Sofia, ang proyektong ito ay para sa iyo. Nakatutok agad sa kanya ang mga kamera sa auditorium. Naramdaman ni Sofia na namula ang mukha niya, nanginginig ang mga kamay at nangingilid ang luha. Bumaba si Alex mula sa entablado at sa harap ng lahat, hinawakan ang kanyang mga kamay. I don't care what the world says. I want you by my side today, tomorrow, and always. Marry me. Nagpalakpakan ang mga manunood. Hindi na napigilan ni Sofia ang kanyang emosyon at sa pagitan ng pagluha at pagngiti, tumango na lang siya na nagsasabing oo. Pagkalipas ng ilang buwan, ikinasal sina Sofia at Alex sa isang maingat na seremonya na napapaligiran lamang ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Hindi luho ang nagmarka sa araw na iyon, ngunit ang pagiging simple ng tunay na pag-ibig na lumaban sa bigat ng mga paghatol, puwersa ng pagtatangi at kalupitan ng isang mundo na nagpipilit pa ring hatiin ang mga tao ayon sa katayuan. Magkasama, nagsimula sila ng bagong yugto. Pinangunahan ngayon ni Sofia ang mga proyektong panlipunan sa loob ng pundasyong nilikha ni Alex. Inilapat niya ang kanyang praktikal na karanasan upang magbigay ng marangal at makataong pangangalaga sa mga taong higit na nangangailangan nito, habang si Alex ay gumamit ng teknolohiya para mapahusay ang epekto ng mga proyektong ito. Ngunit ang pinakamahalaga, sa kabila ng kanilang pera, tagumpay at katanyagan, hindi pinahintulutan ni na Alex at Sofia ang mga bagay na iyon na tukuyin kung sino sila sa isa't isa. Sa pagkapribado ng kanilang tahanan, sila ay dalawang tao lamang na nagkita sa hindi malamang na paraan. Sa isang maulan na gabi, nang ang isang simpleng biyahe ay nagbukas ng mga pintuan sa isang pagbabagong pag-ibig. Dahil sa huli, ang nagpabago sa buhay ni Sofia ay hindi ang katotohanan na si Alex ay isang bilyonaryo, ngunit ang katotohanan na pinili niyang maging tao. At siya, sa kanyang lakas ng loob na huminto sa kalsada ng gabing iyon, ang unang hakbang patungo sa kanilang dalawa sa wakas ay natagpuan kung ano ang hindi mabibili ng pera. Pagkatapos ng kanilang kasal, ang buhay ni na Sofia at Alex ay tila gumalaw sa halos mahiwagang balanse. Ito ay hindi lamang pag-ibig, ito ay isang tunay na pagsasama. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay nag-iisip na siya ay lumipat sa mundo, kakaunti ang nakakaunawa kung gaano talaga binabago ni Sofia ang imperyo ni Alex sa isang bagay na palagi niyang pinaghihirapan, ang tingin ng tao. Ang foundation na ginawa nilang magkasama ay hindi lamang isang philanthropic project para pasayahin ng media. Ito ang extension ng kung ano ang gusto ni Alex noon pa man,
ngunit nabura ng mundo ng korporasyon sa paglipas ng panahon. At tiyak na ang hindi malamang na unyon ng mga pangitain ang nagsimulang baguhin ang Moretti Tech. Mula sa murang edad, sinanay na si Alex na mag-isip sa mga numero, graph at quarterly na resulta. Ang kanyang isip ay hinubog ng pinakamahuhusay na tagapayo sa negosyo na nagturo sa kanya na ang kita ay nauuna bago ang lahat. Gayunpaman kay Sofia na naunawaan niya ang isang bagay na hindi na ituro sa kanya ng anumang paaralan ng negosyo. Ang mga kumpanya ay binubuo ng mga tao. Ang mga customer ay mga tao. Ang mga empleyado ay mga tao. At lahat ay may pangarap, takot, pamilya, kwento. Ang pagsasakatuparan na ito ay magbabago sa takbo ng kumpanya. Sa kanyang unang taon, inimbitahan ni Alex si Sofia na lumahok sa mga madiskarting pulong ng Moretti Tech. Hindi bilang isang executive ng negosyo, ngunit bilang isang uri ng empathy, ang consultant bilang siya joked. Sa isa sa mga unang pagpupulong, tinalakay ng mga direktor ang posibilidad na tanggalin ang daan-daang empleyado upang mabawasan ang mga gastos at mapabuti ang balanse sa pananalapi. Sinabi ng mga chart na ito ay isang matalinong hakbang. Tahimik na nakinig si Sofia habang pinapanood ang bawat executive na nagsasalita tungkol sa pagtatanggal sa buong pamilya na parang mga code lamang sa isang spreadsheet. Nang maipatong siya sa sahig, huminga siya ng malalim at mahinahong sinabi, "Pinag-uusapan mo ang tungkol sa kahusayan at pagbawas, ngunit nakalimutan mo na ang bawat isa sa mga empleyadong ito ay may direktang epekto sa imahe ng kumpanya, produktibidad at panloob na kultura. Maaari kang makatipid ng pera ngayon, ngunit gagastos ka ng 3 beses na mas malaki sa pagsisikap na patayin ang mga apoy na lilitaw. Mababang moral, paglipad ng talento at higit sa lahat, mga customer na hindi na gustong bumili mula sa isang tatak na umaalis sa sarili nitong mga empleyado. Nagkaroon ng hindi komportabling katahimikan sa silid. Walang sino man ang nakasanayan na makarinig ng mga argumento na walang mga numero. Pero proud na ngumiti si Alex. Dahil alam niyang ito ang vision na kailangan ng kumpanya niya. Ang pinal na desisyon ay hindi lamang upang panatilihin ang mga empleyado, ngunit upang lumikha ng isang pagsasanay at redeployment na programa upang gawing moderno ang mga hindi na ginagamit na lugar nang hindi sinasakripisyo ang mga tao. Pagkalipas ng ilang buwan, ipinakita ng mga numero na tumaas ang produktibidad, tumaas ang panloob na kasiyahan at lalong lumakas ang imahe ng kumpanya sa merkado. Napatunayan ni Sofia na ang empatya ay talagang isang madiskarting asset, ngunit ang mundo ng negosyo ay hindi mapagpatawad sa mga lumalabag sa tradisyonal na laro. Nagsimulang tanungin ng ilang mamumuhunan ang mga emosyonal na desisyon ni Alex, isang grupo na pinamumunuan ni Bruno, ang parehong kapareha na sinubukang ihiwalay siya kay Sofia sa simula pa, nagsimulang magsabwatan sa mga anino. Nakita ni Bruno ang paglapit ni Sofia bilang banta sa kanyang sariling kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Isang gabi, nagulat si Alex sa isang emergency na tawag mula sa Board of Directors. Nag-organisa si Bruno ng isang pambihirang pulong upang subukang tanggalin siya sa pagkapangulo na sinasabing ang kanyang mga bagong gawi ay naglalagay sa panganib sa pananalapi ng kumpanya. Nakaka-tense ang atmosphere sa meeting na iyon. Mga executive, shareholder, abogado. Nandun ang lahat at sa background si Sofia tahimik nakamasid. Sinimulan ni Bruno ang kanyang malamig at kalkuladong pananalita. Mga Ginoo, kaharap natin ang isang presidente na inuna ang personal na damdamin kaysa sa interes ng mga shareholder. Mga proyektong panlipunan, pagtaas ng paggasta sa mga panloob na programa, isang romantikong pananaw sa negosyo na maaring magasto sa atin ng bilyon-bilyon.
Kailangan nating kumilos bago sumailalim ang kumpanya. Marami ang tumango bilang pagsang-ayon. Parang katapusan na ng linya ni Alex. Ngunit nang tawagin na ipagtanggol ang sarili, tumayo siya at nagsalita ng may kahangahangang kalmado. Mga Ginoo, sa loob ng maraming taon, sinundan namin ang parehong malamig at mapagkwenta na modelo ng negosyo. At oo, kumita kami. Ngunit ngayon kami ay higit pa kaysa doon. Sa unang pagkakataon, ang aming mga rate ng pagpapanatili ng talento ay ang pinakamataas sa kasaysayan. Ang aming tatak ay hindi kailanman iginagalang sa merkado. Ang mga customer ay nagtitiwala sa amin dahil alam nila na pinangangalagaan namin ang mga gumagawa ng kumpanya na umiiral. Ngunit sa maikling panahon, ito ay maaaring maging matatag sa itaas. Lahat etikal na pundasyon, at kung sa tingin mo na ito ay isang kahinaan, marahil hindi ako ang CEO na nararapat sa iyo, ngunit tiyak na ako ang CEO na kailangan ng kumpanya. Mabigat ang katahimikan. Ngunit pagkatapos ay tumayo ang isa sa pinakamalaking shareholder na nanatiling tahimik hanggang noon. Mga Ginoo, namuhunan ako ng pera dito dahil naniniwala ako na ito ay ibang kumpanya. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakita ko na ito talaga. Ang boto ko ay para kay Alex na magpatuloy. Unti-unting nadagdag ang ibang boto. Si Bruno, nakahiwalay, ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkatalo. Nang matapos ang lahat, lumapit si Sofia kay Alex at bumulong. Nanalo ka dahil totoo ka. Sa kung sino ka, ngumiti siya at sumagot, hindi. Nanalo ako dahil pinaalalahanan mo ako kung sino ako. Sa paglipas ng mga taon, naging benchmark para sa tagumpay ang kwento ni na Alex at Sofia. Hindi dahil sa yaman na kanilang naipon, kundi dahil sa paraan ng pagrevolusyon nila sa business mindset sa sektor. Ang kanilang mga pamamaraan ay pinag-aralan sa mga kursong MBA, mga libro sa pamumuno at mga artikulo sa mga kilalang magasin. Napatunayan nila na posibleng maging dakila ng hindi makatao, na posibleng lumaki ng walang natatapakan, at na ang tunay na kapangyarihan ng isang negosyante ay hindi namamalagi sa lamig, ngunit sa lakas ng loob na maging mahina, makinig at matuto. Maraming mga batang negosyante ang nagsimulang sumunod sa kanilang mga yapak. Nakita nila sa kanila ang isang bagong modelo ng tagumpay. Ang tagumpay ng pagpapakumbaba, etika at madiskarteng empatiya. At kaya nga, sa isang maulan na gabi, ang simpleng kilos ng isang ordinaryong babae na nag-aalok ng biyahe sa isang estranghero ay nagbago hindi lamang sa kanyang buhay, ngunit ang mismong konsepto ng kung gaano kalaki ang negosyo ay magagawa at dapat isagawa. Dahil sa pagtatapos ng araw, ang pinakadakilang mga revolusyon ay hindi nagsisimula sa malalaking talumpati o bilyon-bilyong dolyar. Nagsisimula sila sa maliliit na kilos ng sangkatauhan. Lumipas ang mga taon at sa paglipas ng panahon, halos naging alamat ang kwento ni na Alex at Sofia sa loob at labas ng mundo ng negosyo. Ngunit ang tunay na hamon sa buhay ay hindi ang pag-abot sa tuktok, ngunit ang pananatili doon nang hindi nawawala ang iyong kakanyahan. Nang ipanganak ang unang anak ng mag-asawa, nagpasya silang pangalanan siyang Mateo. Sumunod si Clara at makalipas ang ilang taon, ang bunso, si Helena. Mula sa murang edad, ang mga bata ay pinalaki na may filosofiya na pinagsama ang ambisyon sa puso, ang paghahangad ng tagumpay na may paggalang sa iba. Habang lumaki ang maraming bilyonaryong tagapagmana na napapalibutan ng pribilehiyo, tiniyak ni Sofia na nauunawaan ng kanyang mga anak ang tunay na halaga ng lahat ng mayroon sila. Sa edad na 12, nagsimulang magtrabaho si Mateo tuwing Sabado sa bodega ng isa sa mga kumpanya ng grupo. Si Clara, sa edad na 14, ay gumagawa ng internship sa Departamento ng Serbisyo sa Customer. At si Helena, kahit na bata pa siya, ay sinamahan ang kanyang ina sa mga proyektong panlipunan. Natutunan mula sa isang maagang edad
na ang ibig sabihin ng pamumuno ay pag-aalaga sa mga may mas kaunti. Alam ni Alex, sa kabila ng kanyang kapalaran, na ang pinakadakilang regalo na maibibigay niya sa kanyang mga anak ay hindi pera, ngunit karakter, ngunit ang tadhana, gaya ng dati, ay may sariling script. Nang si Alex ay naging 55, isang bagong teknolohiya ang lumitaw sa merkado. Ang isang startup na pinamumunuan ng mga batang talento ay lumikha ng isang artificial intelligence na kayang palitan ng halos lahat ng operasyon ng call center, technical na suporta at maging ang buong administratibong sektor. Ito ay isang inobasyon na nangako na bawasan ang mga gastos ng walang katotohanan at paramihin ng kita. Maraming mamumuhunan, kabilang ang ilang miyembro ng board ng Moretti Tech, ang nagsimulang magpilit kina Alex at Sofia na gamitin ang bagong sistema. Ang panukala ay tila hindi mapaglabanan, bilyon-bilyong savings at record na kita. Ngunit mangangahulugan din ito ng pagtatanggal sa libu-libong empleyado sa buong mundo. Ilang linggo itong pinag-isipan ni Sofia. Ang dilema ay hindi simple. Sa isang panig, naroon ang teknolohikal na hinaharap. Sa kabilang banda, ang buhay ng libu-libong pamilya na umaasa sa kumpanya. Sa isang maigting na pagpupulong kasama ang kanyang mga anak at nangungunang mga executive, inilabas ni Alex ang issue. Si Mateo ngayon ay 25 na at nasa board na. Ang unang nagsalita, "Mom, Dad, alam kong hindi ito madaling desisyon, pero naniniwala ako na makakahanap tayo ng hybrid na landas. Maaari tayong mamuhunan sa teknolohiya, oo, ngunit sa parehong oras ay lumikha ng mga intensive reskilling program para sa mga empleyado. Maaari silang sanayin para sa mga bagong tungkulin, para sa malikhain, mga larangan ng tao na hindi pa mapapalitan ng AI. Sa ganong paraan, mapapanatili natin ang ating kultura at ihanda ang lahat para sa hinaharap." Naluluhang tumingin si Sofia sa anak. Natuto siya. At ngayon, siya ay nagpakita ng kapanahunan at pangitain na aprubahan ang panukala. Ang Moretti Tech ay namuhunan ng malaki sa AI, ngunit lumikha din ng pinakamalaking profesional na programa sa muling pagsasanay na nakita sa sektor. Sa unang ilang taon, maraming empleyadong tatanggalin sa trabaho ang ginawang mga developer, data analyst, innovation manager at human team coordinator na nagtrabaho kasabay ng teknolohiya. Ang kumpanya ay bumalik sa napapanatiling paglago na muling nagsisilbing pandaigdigang sanggunian para sa balanse sa pagitan ng pagbabago at panlipunang responsibilidad. Ngunit hindi lahat ay magiging napakasimple. Pagkalipas ng 3 taon, isang iskandalo ang tumama sa mundo ng korporasyon. Ang isang hindi kilalang reklamo ay nagpahayag na ang ilang mga subsidiary ng Moretti Tech, pangunahin sa Asia, ay nagmamanipula ng data ng sustainability at kaligtasan sa paggawa upang makakuha ng mga benepisyo sa buwis at pag-apruba para sa mga bagong kontrata ng gobyerno. Ang balita ay dumating bilang isang bomba. Ang mga pahayagan sa buong mundo ay may mga headline. Bumagsak ang shares ng kumpanya. At ang pinakamasakit ay ang reklamo ay nanggaling sa isang tao sa loob mismo ng kumpanya. Hindi makapaniwala si Sofia. Sa loob ng maraming taon, nagtayo sila ng isang imperyo batay sa etika at transparency. Paano nila hinayaan na mangyari ito? Alam ni Alex na ngayon ay may uban na at mas pagod na hitsura na ang tunay na pagsubok ng pamumuno ay dumating na. Hindi tulad ng ibang mga lider na susubukan na magwalis ng dumi sa ilalim ng alpombra, nagpasya sina Alex at Sofia na buksan ang buong investigasyon sa publiko. Kumuha sila ng mga independenteng auditor at nagsagawa ng mga press conference kung saan kinuha nila ang buong responsibilidad na nangangako ng ganap na transparency kahit sino pa ang masakit. Ang pagsisiyasat ay nagpakita na ang problema
ay nagmula sa isang tiwaling network ng mga lokal na direktor na nagpapatakbo sa likod ng mga eksena, na nagmamanipula ng mga kontrata at mga dokumento. Lahat sila ay sinibak sa pwesto at kriminal na kinasuhan, ngunit ang pinakanakakagulat na bagay ay nangyari pagkaraan ng ilang buwan. Sa isang pandaigdigang pagpupulong kasama ang mga shareholder, customer at empleyado, umakyat si Alex sa entablado kasama si Sofia at ang kanyang mga anak sa kanyang tabi. Noong araw na yon, nagbigay siya ng isa sa mga nakakaantig na talumpati sa kanyang karera. Ladies and gentlemen, I could come up here today to try to defend our image, to say that we know nothing, that we were victims of bad faith by third parties. But the truth is that as leaders, we failed. We failed to supervise. We failed to allow our principles to be violated even without knowing it. And that is why, simula ngayon, we will not only the rigid on our world, but we will not only the rigid the governance. Mas gugustuhin nating mawalan ng pera ngayon kaysa mawala ang ating kaluluwa bukas. Tumayo ang buong auditorium at binigyan siya ng standing ovation. Unti-unti na ibalik ang tiwala. Ang iskandalo na maaaring sumira sa kumpanya ay nagsilbing isang milestone para sa mas malaking pagbabago. Makalipas ang ilang taon, sa edad na 70, nagpasya si Alex na opisyal na magretiro mula sa pagkapangulo. Ipinasa ang baton kay Mateo na nagpakita na ng parehong balanse sa pagitan ng pananaw sa negosyo at mga prinsipyo ng tao. Sa isang hapunan na nagdiriwang ng bagong panahon, nag-toast si Alex na may mahinahong ngiti. Nang inalok ako ng simpleng babaeng iyon na sumakay sa ulan, hindi ko maisip kung gaano kalaki ang magbabago sa buhay ko. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa lahat ng pinagsama-sama nating binuo, napagtanto ko na ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman napunta sa kung ano ang naipon natin, ngunit sa kung ano ang naituro natin. At kung may isang pamana na nais kong iwanan, ito ay ang tagumpay na walang pagpapakumbaba ay walang laman. Ngunit walang hanggang tagumpay na may layunin. Magiliw na pinisil ni Sofia ang kanyang kamay. Sa kanilang paligid, nakangiti ang kanilang mga anak at apo, na naghahanda ng isulat ang susunod na kabanata ng kwentong iyon. At kaya nga, ang isang maliit na pagkilos ng kabaitan sa isang ordinaryong maulan na gabi ay nagsimula ng isang pambihirang paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan ang negosyo at sangkatauhan ay naglalakad ng magkatabi, na nagpapatunay sa buong mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pag-uutos, ngunit sa pagbibigay inspirasyon. Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo sa anumang paraan, kung ito ay nakapagpakita sa iyo kung paano mababago ng maliliit na kilos ang buong buhay, pagkatapos ay iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel. Dito palagi kaming naghahatid ng tunay, nakakaantig na mga kwentong puno ng aral tungkol sa buhay, negosyo at kapangyarihan ng pagpapakumbaba. At ngayon gusto kong marinig mula sa iyo, ano ang pinakamalaking aral na itinuro sa iyo ng kwentong ito? Sumulat dito sa mga komento. Binasa ko ang bawat isa ng may matinding pag-iingat. At tandaan, ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa isang simpleng pagpili, pagiging tao sa lahat ng iyong ginagawa. See you sa susunod na video.